Welcome to Usapang Light, Ang podcast podcast na walang halong tama. Well, Usapang Light is available on Spotify, Apple Podcasts, and of course, we also have We are also on Facebook and Instagram. Just search at Usapang Live Podcast and please follow us there. Yes! Welcome back. Welcome back. Everyone. Welcome back, everyone. Woohoo! After... It's been a while. 10 months, It's ganyan. been a while. Parang yung pangako natin, napako. Hirap eh. Life happens kasi. Yes, naging Oo. busy and all. Adulting. Medyo naging busy lang. Medyo talagang mahirap mag-meet ng schedule. Totoo. True. Totoo. Considering, nabago kasi yung schedule ko kasi this year. Ikaw talaga yun, Ako Beshi. talaga may kasalanan eh. Factor talaga yun. Nag-iba yung schedule ko eh. Kaya Parang medyo mahirap. LDR tayo kay Tito Terence eh. Medyo mahirap mag-set Yan. up. Ayun. Sorry naman. Kaya Sorry yung naman. tuloy, yung podcast natin, naging seasonal na siya. At speaking of seasonal, ano na bang petsa ngayon? December! From February, tumalan tayo to December. Hello. December na! Welcome! December na. December, huling Welcome. buwan ng Welcome to 2024. Ang bilis. Patapos na ulit No, yung grabe. year. Wow. Parang kare-release lang natin nung Valentine's Valentine's Day. December agad. December agad. Yung panahon po talaga yon, hindi mo talaga Tayo kasalanan. So Sabi from, kasi nila, time flies flies. so fast. When you're having fun. When you're Yun. having or fun. when you're stressed. Pwede din. Pwede Yun. din. Maraming mga life updates ba? Pero from Pag-ibig series, pupunta tayo sa panibagong series. Tama ba? Yan. We-welcome natin sila sa panibagong series at susubukan ulit natin panindigan ang ating weekly upload. Kaya. Kaya. Kaya yan. Kaya yan. Kakayanin. Kapit. Well, Tiwala lang. Since December na, malamig na simoy ng hangin. Diba? Ano yun, kasi daling araw yung pasok ko, yung paglabas mo ng apartment, habang naglalakad ka papasok, iba yung feel eh. Ramdam mo yung na. feel. O, Ramdam mo na yung lamig. Ramdam mo yung lamig. Yan. Tapos parang naririnig mo na yung mga tandararandararan. Yan. Sa mga malls, Oo. no? Sa mga Diba? malls, yes. Parang may mga bells na naririnig ka. Maliwanag na pati. Di ba? Ang daming ilaw. Yeah. Christmas lights. Christmas kung ano-ano man. Sa US kasi, di ba, usually sa US, after Halloween, dun sila nagsa-start Decorate. ng Christmas. Sa atin, nag-uumpisa ang Pasko, September 1 pa lang. Andyan na si Tita Mariah. Yes. Pagtapak ng Burmans, Pasko Yes. na agad. Ang haba nun, no? Isa yun sa tradition na kasi ng Pilipino. Yes, Yung tinatawag na Burmans. Mm. Diba? At maski mga foreigner, alam na nila yung Burmans in Totoo. fairness. O bakit? Siguro dahil sa mga social media influencer, lagi din nilang sinasabi yung Burmans na term. September 2, December, 4 months of Christmas. Ang haba. Burmans. So, dahil sobrang haba niya, so marami tayong naiipong mga memories, no? During that time. Memories, traditions. Traditions. Diba? Marami yan. Isa talaga ang isa kasi ang Philippines talaga sa masaya mag-celebrate ng holiday in general. So, Tapos magiging malungkot ka lang ng mga 2 araw. Dahil, 31 tsaka November 1. okay. Malungkot ba yun? Hindi naman masyado. Ah, 31? October 31? October 31 tsaka November 1. May konting break kasi konting break. iba naman Okay. yung pinaglilipat. Okay. Diba? May gets. Kasi Gets. magmumultuhan stories muna. After. Since sinimulan na natin ang Burmans as tradition, pagka Christmas, syempre dyan nauuso yung gigising ng madaling araw. Simbang gabi? Pagka nakompleto mo daw yung 9 mornings ba tawag doon? 9, di ba? 9. 9. Yung gustong wish mo or yung panalangin mo is matutupad. Okay. Once Pero na nakompleto mo yun. saan ba nag-umpisa yung simbang gabi? Simbang gabi. Saan nga ba? Saan ba kasi? Pauso. Sabi kasi daw, yung simbang gabi na daw yan. So, ang simbang gabi, mas kilala rin to sa tawag na misa. Degallo. Degalyo o Degallo? Digalyo, kasi double L, Double tapos L. Spanish. Spanish. So, Digalyo. Misa Degalyo. Misa Digalyo. So, ibig sabihin ba, ang Spaniards ang nag-introduce nito sa atin? Probably.
No, parang sa Most Christian. likely, kasi sa Christianity, di ba? Catholicism. Na binubuo yan ng ng 9 na misa sa madaling araw. No? So, simula siya ng December 16 hanggang sa 24. Hanggang Christmas Eve. Hanggang doon sa yung hating gabi, yung bisperas ng Pasko. Doon siya. Pero parang recently, yung ginagawa na nila morning na, no? O meron din talagang hating gabi. Kasi yung mga pag may Pero initially ba, morning. kaya siya tinawag na simbang gabi? Kasi technically, gabi talaga yung simba o madaling araw talaga? Hindi ko rin alam. Pero simula kasi nung... di ba gagawing simbang gabi kung sa umaga ka magsisimba? Hindi, madaling araw kasi technically siguro madilim pa. Ganyan. Pero papunta kasi siya ng pabispera siya. Di simbang so, madaling dapat araw. Gabi. Simbang gabi talaga siya. Kasi yung pinaka final day is papunta the night. yung imi-meet mo yung midnight. The night Yun before siya. Christmas mismo. Okay. Parang yung modern times na naging madaling araw na. Pinahirapan ng mga modern. Kasi Kasi siguro gising dahil- ka ng madaling araw. Yun nga. Hindi, kasi di ba pagka family day kasi yung family time yung ganyang moment. season. Yeah. So, syempre yung iba nagluluto ng pagkain for dinner, yung iba lumalabas. And imagine mo kung lahat kayo nasa labas, ang hirap ng biyahe niyan. Yung hanggang tanghali pa nga lang traffic ang Hindi, at saka pagka ganito talagang December, yung umaga, yung day, mas mahaba siya. Kaya talagang yung madaling araw, technically, hindi na siya ganun kadilim. By the time na matapos yung simbang gabi, maliwanag na paglabas nila ng church, available na yung puto bumbong. Actually, yun lang yung inaabangan ko dun yung after the Sorry po Lord. Pero kasama yon yung paglabas nyo remember ko nung bata ako, nagsisimba kami dun sa malapit na church sa amin. Tapos, paglabas mo, yun, maraming nagtitinda. Yan, tapos kakalabatin mo na yung nanay mo, Mama. Ano yung mga paborito mong nun? Naalala mong tinda nun? Yung bata ka? kulay violet kasi kakaiba siya. Tapos yung niluluto sa... ube. Niluluto sa kahoy. Bamboo? Oo. Yun, puto bumbong. Puto bumbong. Oo, yeah. Yeah, tsaka bibingka, yung mga ganun. Tapos hati-hati na kayo. 5 kami. So, syempre, hati-hati lang kami sa isang ganun. Ako, unpopular opinion. Hindi ako fan ng fruitcake. Fruitcake? Teka, may May fruitcake? Walang ganun sa amin. Wala. Hindi. Kasi kasama yun sa kasama yun. Baka pag taga-Kogyo ka. Kasi pag medyo taga dun ka sa Bundo, sa Painan, sa Bautista, ang meron lang dun, puto bumbong, bibingka. May kutsinta ba? Wala, biko. Wala, biko. Pagka pumunta ka ng medyo city, nasa city ka na, Pag nasa meron upper antipolo. meron ka na, fruit cake. Pag sa private school ka nag-elementary siguro. Alam mo yung sabi niya ng fruit cake, nagkatiniran tayo. Bakit may fruit cake? Hindi. Kasi, di ba, pagka December ganyan, yung palapit na yung Christmas season, isa din yan sa nagiging available sa groceries. Yung kasama ng ham. Wala kasi yung sari-sari store ni Ali. Palengke, walang ganun sa Walang palengke. ganun sa amin. Wisit na. Para pala sa mga nakakaangat, Meron pa lang Kasi, ganun. di ba? Okay, Dapat inclusive tayo yung mga tradition ng iba. Tama naman. Sige, anong meron sa fruitcake? Hindi, ayun nga, ako hindi ako fan ng fruitcake. Di ba yun yung mga iconic food ng Pasko kasi? Kasama yan, ham, puto bumbong, bibingka, fruitcake. Yun. Fruitcake. Grabe naman, di naman sa sa upper antipolo lang meron ng fruitcake. Hindi lang talaga namin kinalakihan. Oy, sige, dahil dun sa Pasko, bibili ako ng fruitcake. Hindi ko nga alam may itsura ng fruitcake. Alam Ano nyo, bumibili? kung magugustuhan nyo din siya. Sige. Pero ano pa yung mga iconic food na kinalakihan nyo nung bata kayo? Yun, ganun lang. Kakanin. May mga kanin. Pag may ham kami, masaya na ako. Suman. Spaghetti. Usually ganyan sa amin. Typical handa. Parang may birthday kasi may spaghetti. Spaghetti, hindi nawawala staple yun. Tapos nung lumaki na kami, nalaman na ng nanay ko yung recipe ng carbonara. Carbonara na. Hindi na nawawala. Nag-level up ko. Nag-level up. Yun. Ano pa yung mga tradisyon yun nung pagkaganyang Christmas? Family tradition? Sa amin, bago yung damit.
Nilook forward ko yun kasi pupunta kami ng palengke ng nanay ko, tapos bibili siya ng bagong damit. So, usually kasi, sinusuot yun sa Christmas party sa school. Pero, yun na rin yung suot ko pagdating ng Pasko. Kasi, syempre, tipid-tipid lang eh. Pero yun, you have something new na nilook forward na susuotin pag Pasko. Nung bata ako, pagka ganyang may mga okasyon, yung mga, kasi sa side ng tatay ko, 10 sila magkakapatid. So, usually, yung mga ganung panahon, yun yung umuwi yung mga tito, nakikita mo yung mga pinsan mo. Parang naging reunion. No, parang siyang nagiging reunion. So, marami kaming pera palagi kasi Marami namimigay, mga tito-tita nyo. Nice. Ikaw, Kat? Kasi noon, lumaki ko na tuwing laman simbahan kasi ko eh. So, pagka Christmas talaga, meron kaming program sa church. So, madalas may Christmas concert, ganyan. Wow. So, busy. After nun, naalala ko, after nung performance, lagi yun madalas, after performance concert sa church, punta na kami ng Cubao sa bus station. Kasi punta na kami ng Pampanga nun. Tapos, usually hanggang New Year na kami nun. Ganun. Kasi most of our family members nasa Pampanga. Uy, speaking of Pampanga, sikat sila sa Pasko din, di ba? Dahil sa mga lantern. Anong meron doon? Nakikita ko lang yun usually. So, yung palakihan ng lantern. Oo, it's madaming ilaw-ilaw. Paganda ng design. Yes. So, ang home of the paroles ay ang San Fernando, Pampanga. So, they also have this, every year, meron silang Lantern Festival. So, yung lahat ng barangay ng San Fernando, maglalaban-laban yun. So, gagawa sila ng malaking parol per barangay. Tapos, yung parol na yun, powered by LED lights. Tapos, sasabayan nyo ng music. Tapos, performance, ganun. Magpa-perform yung parol, yung mga, exhibition lights, ganyan. Tapos, may cash prize eh. Kaya talagang kinakareer. At saka, bragging rights din, na parang, yung barangay nyo yung nag-champion dun sa, competition nung, Lantern Festival. So, yeah, maganda. Lagi yun, to promote lang din. Ang turismo ng Pampanga. Lagi yun ginagawa or naka-display yun madalas sa Star Mills sa Robinson, San Fernando. Yeah. Galing. Ano pa ba sa ibang lugar? Kapag parol din, di ba? Pag parol, naalala nyo nung high school? May contest? Isa sa mga project yan pag December. Gumawa ng parol. Na-experience ko yan yung struggle ng yung bamboo. Tapos either yung hapon? Papel de hapon o yung cellophane. Pareho silang sensitive dun sa pandikit. Kaya madaling mapuni. Oo, di ba? Struggle. Pero yun, ang saya din kasi nag-decorate din tayo ng rooms natin nun eh. Oo, may mga contest din kada section. Per class. Pagandahan ng Christmas tree, ng Christmas decor per room. Yun yung pupunta ka ng Saturday kahit walang pasok para mag-decorate. Oo. Tapos syempre, ang final nun, yung Christmas party na natin. Christmas party sa school. Diyan na yung may kanya-kanya ng performance. may magsasayaw na. Tapos yung mga feeling boy band nating classmate. Tapos exchange gift, di ba? May ganun din doon. Meron ka bang meron mo kayong mga epic exchange gift stories na naaalala nyo? Nung hindi ako nakatanggap ng exchange gift. Wala ka nakuha naman. Paano yun? Paano nangyari? Pero meron ka? Ano ba ito? Bunutan? Bunutan, oo. Meron akong dala pero wala akong na-receive. Pero sobrang bait naman ng advisor natin. Meron siyang extra. Okay. Sino yan? Shoutout mo na. Si Ma'am De La Cruz. Si Shoutout, Ma'am D. Hi, Ma'am. Tapos, yung regalo niya, wallet ng nanay. Papunta sa nanay ko. Kasi nakabalot, di mo alam kung kung anong laman. Pero thank you pa rin kay Ma'am D. Kasi di ako na-left out. Thank you, Ma'am D. Sa akin wala. Ay, lang. Siguro, madalas kasi ang na-receive ko, panyo. Picture frame. Yung mga typical. Baso. One time may ano na-receive pinakaayaw ako. niyong matanggap? May na-receive ako one time,
mga sabon. Hindi ako natawa. Syempre, may kinabang din nun nanay ko eh. Walang napunta sa akin eh. Pero looking back, okay naman siya kasi very practical. So, pero syempre, pag bata ka, hindi ka happy. Diba? Ako ayoko talaga, maski nun, ayoko makatanggap ng anything na pagkain. Ayaw mo ng exchange food. gift. Okay. Minsan, parang dun sa exchange gift natin sa mga classmates, di ba, bubuksan, may nakita ko, may snaku, may kiwi. Kasi siguro May yun lang yung Rimby. kinaya nila na ibigay. Hindi naman. I mean, nasa price range pa rin naman. Pero, ayoko pa rin siya ng pagkain. Ayaw mo matanggap. Parang hindi Oo, pinag-isipan mo siya. Kasi masyadong common. Point. Diba? Yeah. Pero yun, mahirap kasi mag-isip ng Lalo regalo. Oo, Sobrang hirap. Una yung parents mo mag-iisip talaga. Oo, sila hindi naman. ikaw eh. Sabi mo lang, Meron kami 100. 100. Okay, pero aminin nyo, nag-evolve yung mga gusto natin. Simula nung bata tayo, syempre, let's say elementary, high school, ayaw natin nakakatanggap ng panyo, ayaw natin nakakatanggap ng towel, pero ngayon ibigay sa atin yung towel. Happy. Happy tayo. Tsaka yung useful. yung mga nananalo ngayon, 'di ba, sa company, mga Raffles. raffles. Pinag-aagawan yung electric. Pinag-aagawan yung gas range. Pinag-aagawan yung anything Magagamit appliance sa sa bahay, 'di ba? Kumbaga, nag-evolve din yung interest natin as we grow old. Of course, oo. Imagine mo na lang kung ang gusto mo pa rin ngayon is fruitcake. Di ba? Ayaw niya. Paano kung fruitcake yun? Exchange gift tayo. Alam na. Hindi, yun yung mga tinatawag na, yung mga parang gag gift lang siya. Yeah. Just for fun na gift. Tsaka yung monito-monita. Di ba nung high school meron din tayong ganyan? Yes. Kahit yung 5 pesos lang. Something long, something. Parang may Din theme nun. everyday. Oo. Something soft, Oo. something hard, something sweet, something long, yung mga ganon. Ano pala, meron pala akong tanong. Ano yung take nyo dun sa monito-monita na ibibigay yung request nila na regalo? Mas gusto nyo ba na malaman nyo yung request ng monita or monita nyo? Ay, hindi. Yung nabunot nyo? Tama ba? Ganun ba yun? Mas gusto nyo bang malaman yung gusto nung nabunot nyo or mas gusto nyo na Super random. surprise? Ako, mas gusto ko yung alam ko na kung ano yung magugusto niya. Same. Kasi, una-una, hindi na ako mahirapang mag-isip. Oo, Hindi na true. ako mahirapang mag-isip. Alam mo, yung worry na, gusto niya kaya to? Magustuhan niya kaya to? O tataas ba ako sa budget? Or masyado bang bababa ako sa budget? Yung mga ganun. Pero kung specific kasi, meron siyang, yung wish list, di ba? Yes. Tawag doon. Dun sa wish list, meron siyang ilang 1, 2, 3. items, so ganyan. So, kung alin doon sa mga yon, magiging happy pa rin siya regardless kung ano yung makuha niya. So, I think ako, mas pabor sa akin yung ganun. Ako din. Kasi for me, hindi talaga ako marunong magregalo. Minsan nga, yung mga pamangkin ko, binibigyan ko na lang ay, pupunta kami ng mall, tapos I'll give them budget. Oh, you have 500, yan. Tapos maghanap tayo ng gusto mo. Kasi hindi ko talaga siya kayang isipin pa. Hirap na hirap talaga ako. Ang dami ko nang iniisip. Oo, nidadag. Ayaw, pati ba na regalo ko, pag-iisipan ko. Tapos isipin ko ba kung gustuhan niya ba or not. Tapos, yeah. pero minsan, try ko namang isipin kung ano yung kaya lang sa sobrang effort, minsan lalong nawawala. So, better for me na alam ko na kung ano yung, at least meron kang guide. Yes. Para din dun sa tatanggap na hindi niya magustuhan Magustuhan. or ma-disappoint Yeah. siya. Tapos, Correct. for you, nag-exert ka ng effort, hanapin, bumili, and then, yung person, deep inside, syempre, hindi naman niya sabihin sa'yo diretso, Na diba? hindi niya gusto. Pero deep inside, hindi naman siya happy. At least meron kang guide pa kung ano yung bibilin mo for that person. Yeah. Okay. Ako naman, kaya ako natanong, kasi parang half-half ako dyan. Parang sa akin, huwag na tayo mag-exchange gift. Kasi parang, ganun din, parang sinabi mo lang na bilhan kita ng ganito. Tapos gumastos ka din ng, let's say, may Price range. Oh, may price range. Let's say, hindi lalagpas ng 500, ganyan. So, parang ang nangyari, pinabili mo lang ako niyan, tapos umutos ako ng ibang tao para bumili ng gusto ko. Parang ganun. Parang sa akin, okay, parang, wag na lang tayo mag-exchange gift. May point. Oo, pero, yung, halimbawa, let's say, sa mga ka-close natin or sa family members, mas ma-appreciate ko, syempre, if they will be vocal sa kung ano yung gusto nila. Parang yun nga, tulad ng point ni Ina na parang, ang hirap ng mag-isip na parang, ano kayang magugustuhan nitong tao na to or ano. So, yun. Sa amin, ganito yung sa setup namin ang Christmas party ng
Sa team office, namin, sa team lang naman namin. So, merong sa isang buwan, yung first 3 weeks, yun yung surprise me na regalo. okay. Pero once a week lang yun. Okay. So, merong 3 days doon sa entire month na surprise me kung merong mga may mga theme like something ganito, something ganyan doon sa 3 days na yun. And then yung pinaka-last, yung actual na doon na yung mga ano ba yung nasa wishlist namin. Ang yaman nila. Dami nilang. Hindi, pero ano man lang naman na amount yun. Hindi ganun kamahal. Okay. Pero nandun pa rin yung alam mo yun, Element kasi of nag-start na surprise. kami na itong recent, yung first day na okay. nag-start namin. So, merong tawag ito, yung pagka nilolook forward mo ba, tapos napagkakantuhan, masaya siya. So, ano ang natanggap mo dun sa surprise me week nyo? Di ba sabi ko yung pagkain? So, pagkain agad. Pagkain. Pagkain. Okay. Sad. Ayun. Pero kasi yun, ano din naman kasi siya hindi siya yung monito mo or monita. Random siya. Okay. Random. Okay. So talagang wala kang idea ano makukuha. So parang every week, you can get a gift from Different someone else. Hindi yung same person from other week. Okay. Hindi masaya. Masaya naman siya. Oh, that's nice. Meron ba kayong memorable Christmas party na inatenan? Siyempre, nung high school, mga ganyan. Pero, Nung nasa corpo world na ako kasi hindi na siya talaga yung party na Christmas party na siguro sa mga team gano'n. Pero yung tipong company-wide, mostly, na yan may mga performance na we invite. I remember, siguro siguro one of the best for me was nung gines namin si Bamboo. Yung band. Oo. Yeah. So, yun, mga ganun. So, yun din yung chance mo na mapanood sila ng up close na dun lang sa company nyo. Wala kang iba, hindi ko bumili ng ticket or whatever. Mga ganun lang. yeah, ganun din sa akin na re-remember ko. Gines niyo rin si Bamboo? Hindi si Bamboo. Yung mga banda rin, yung mga endorser before ng Ray-Ban. Sila, Kian Cipriano, yung mga banda, sila Jugs. Yeah. Ang highlight of the night nun, yung kumanta ng Beer, si Jugs. Kasi, Tapos lasing na yung mga tao, Lahat. nag-dance showdown na sa dance floor, tapos may unlimited kaya mobile pagka bar. pwede yung drinks, no? May unlimited mobile bar kami. Ang daming nalasing talaga nung gabi na yun. Tapos tuwan-tuwa kasi nga yung mga tao talagang Kailan yung Christmas party nyo? ngayon. Ay, +1 ka ba? Dati pa yun. Wala na ngayon. Doon sa dati niyang Kasi yung sa amin, wala dahil may mga concert, may mga invited, pero walang mga inom, drinks, walang masyadong drinks. mabait. Bawal. Yeah. Tapos yun, yung one time, party, yun doon naman sa isang work, nasobrahan ako sa tequila. Nakipag-showdown ako dun sa boss ko. Hindi nakakalimutan pati ng mga office mates ko pag naalala nila. Kaya after nun, hindi na ako uminom ng tequila ulit. Tequila lang, pero Yun other yata yung drinks. hinatid ka ng kaopisina mo. Yes, tama hinatid ba? nila ako sa bahay. Hindi ko na maalala si Saul tsaka si Grace. Hindi ko na maalala. Hinatid nila ako sa apartment. 3rd floor yung apartment ko. Oo, doon sa Makati. Tapos, pagpasok ko ng pinto, sabi ko lang, bye. Sinaraduhan ko na. Hindi ko na alam paano sila umalis. Yun. Tapos, hindi na ako umulit. After noon, controlled drinking na ako pag may mga party. Lesson learned. Nice. At Kasi least, ang daming video Kasi may mga camera na Pero hindi naman siya na-post or something. Buti hindi Buti pa, na lang. hindi ka na social media. Tinakot ko yung may hawak ng video. Huwag na po mag-share. so napakarami ng mga traditions, memories natin pagka Pasko talaga. Usually talaga, yan yung mga hindi mo makakalimutan. Kasi, yan yung una-una, yearly na nangyayari siya. So, hindi lang siya isang beses. Talagang every year, may bago kang ma-experience na something different, something new, na dadalin mo talaga siya. Core memory. Oo. Kasi most of the time, pag Christmas season, it's your time with your family, with your friends. You get together. Syempre, important part. Si Catherine na magtatawid nito, yung tungkol kay Jesus. Yung true essence ng Christmas. Yung mga ganun. Yeah. Go, Kat, ikaw na magtawid. Hindi ko kaya panindigan. Hindi, ako, grateful ako na nasa Pilipinas ako kasi we have one of the best talaga holidays. At masaya talaga ang Pasko sa Pinas. Totoo yun. Even yung mga shoutout sa ating mga OFW listeners na who try to still, celebrate Christmas even though malayo sila sa pamilya nila, malayo sila sa atin. So, yun. Pero kasi iba talaga Kahit tanungin mo
yung mga nasa ibang bansa, iba talaga ang Pinas pagdating sa celebration ng Pasko. And, ayun nga. At saka ewan ko kung napansin yun, pero nakakapagdala siya ng parang happy mood. Yung parang lahat masaya, lahat mabait. Ngiti-ngiti kayo sa isa't isa. Lahat kahit parang andun yung spirit ng giving, andun yung basta masaya. Yung, Festive. Oo, napaka-festive. So, yun talaga, isa talaga siya sa laging nilo-look forward natin every end of the year. Pero yun nga. Laging masaya yung mga tao. Oo, At yun. may pera kasi, may matutulungan, may mga bonus. Yan talaga May yun. bata, may mga pamasko. Pilipinas lang ang may 13th Umaabot siya month. ng umaabot siya ng, kasi pagdating ng January, masaya ka pa rin kasi yan yung Three Kings, Yes. diba? Tapos pagdating ng February, Oo, nakatawid pa dun eh. Diba? Oo, tatawid pa dun eh. Umabot pa ng at least first 2 weeks ng March. So, ganun Kaya siguro Correct. dahil siguro dyan sa type ng culture na yan is talagang sobrang happy people ang mga Pinoy, Pinoy. totoo. Na? Yes. Tapos hindi natin namamalay, nakasilip na ulit si Jose Marichan. Di ba? For sure. Ayun. Pero yun, at the end of all the happiness and fun and stuff, syempre, yun pa rin, yung reason of the season na tinatawag na natin. Yun pa rin, yung napaka-strong pa rin ng Christianity dito sa Pilipinas. And we also still honor, of course, yung reason of the season, which is yung kapanganakan ni Baby Jesus. So, Yes. ayun, kayo ba, mga ka-lighters? Ano ba yung mga unforgettable Christmas stories nyo, holiday stories nyo, experiences? tradition ng family. Tradition ng family. We Yeah. would love to hear that. And who knows, we can read it sa aming next episode and just share it. We are on Facebook and Instagram at Usapang Light Podcast. At sa mga bagong listeners namin, don't forget to, try to listen yung mga previous episodes namin. Maybe may magustuhan kayo doon or mas lalo nyo pa kaming makilala. Yes. Lagi nyo, mapapakinggan nyo kami sa Spotify, Apple Podcasts, and of course, we also upload yung mga episodes natin sa YouTube channel. Yes. At Usapang Light. Yes, so as mentioned kanina, tatry natin na gawin itong series. Yes. Yeah. So, Hope to see you see you again next next week. time. Yes. So, see you later! Lighters!